Usually naman, Yakuza talaga ang nagdadala rin ng mga customers sa ano eh. Pag naging mabait ka sa Yakuza, mabait din naman na sila sa'yo. Yun daw ang pinakamataas na Yakuza sa buong Hiroshima yun. Kailangan talaga medyo may pangil ka pagdating sa babae. Talagang matitigas ang ulo, tumatakas. Kunyari, tulog pero hindi. Sumasama sa mga nagustuhan nila. Hindi mo maiiwasan kasi mga gwapo rin naman ng mga Hapon. Actually, dito lang naman po yan na uso sa Pilipinas eh. Japayuki. Pinasama lang ng kapwa. Nag-enjoy ako sa Japan. No regrets. Kung may tatanggap nga lang po ngayon, kahit walang sweldo, talagang babalik po ako eh. At saka, huwag kang magsisinungaling. Kung nagsinungaling ka man, panindigan mo hanggang sa uli. Tayo malambing, maalalahanin. Gustong-gusto nila yun. Ang mindset nila, pag Pilipino, magulo pag nalalasing. Kala ko, customer, yung pala asawa niya na pala yun. Pag pumunta ng club, nakayapos agad. Actually, hindi naman po talaga ganun. Yung may mga babae po na hindi totoong trabaho sa Japan ang ginagawa, kundi makakuhuli ng matabang isda. Nagmamonkey business, hindi po rin maiiwasan yun. Mangilan-ngilan na lang pala nung araw na ang Yakuza po ay nananakit. Pinahirapan din po siya ng Yakuza. Awa po ng Diyos, hindi ko po naranasan yun. Puhunan po sa Japan ngayon, hindi po muka, hindi po katawan. Bait ang ipakita. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Marami po kaming tinatanggap na babae, pero hindi po yung mga babae na pang-club dito sa Pilipinas. I-develop, i-molde, siyempre po pagagandahin po natin sila. At yung pong club namin, pinapasok din po ng mga artista kasi naging guest din namin yung tapos nagbanggit ako ano mo yun. Pinagbabawal din po namin ang mag-date sila sa customer namin sa Pilipinas. Meron pa ho kami, sumama na rin po sa may asawa, mga ganun, hindi po maiiwasan. Minsan naninindig nga ho balahibo ko pag kumanta sa club namin. Gumagapang sa CR, kaya lang gusto rin naman nila eh. Madalas po yung ganun, yung mga nagkakainlaban na mga... Ay, opo. Mga hindi naiiwasan na tagpo sa loob ng club. Ayun po, no? Moving on po tayo. Punta naman po tayo sa Japan na po. Opo. So, nabanggit po ninyo kanina na naging club manager po kayo doon. Opo. Anong klaseng club naman po doon? Ganon din po eh, wholesome din po eh. Katulad nga po nung sa Shizuoka po, napakalaki po nung club na yun. Talagang ang kinukuha nilang guest minsan na mga kilala pong artista dito sa atin. So, imaginein mo kung gaano po kalaki yung club na yon. Ginigest po nila yon. Ganon din po, kailangan talaga medyo may pangil ka pagdating sa babae, lalo na po sa Japan. Kasi nakikialam na po ang deployment ng ating talento sa Japan. Nakapagitna po dyan ng POA at ang embahada po eh. Hindi po makakaalis sa mga yan kung hindi po mamamagitan sila. So may mga pinangahawakan kang mga rules and regulations, ganon, na dapat mo sundin dahil kung hindi, baka madisgrasya ang talento. Kaya mas may pangil ka dapat doon para sila ay makapagtrabaho at matapos nila yung kontratang 6 na buwan at makapag-uwi po ng maraming pera para sa pamilya po nila. Pwede niyo po ba kami sampulan ng, yung na-mention po ninyo kung gaano po kayo ka stricto doon po bilang isang manager po? Ano po yung mga rules po ninyo? Isa nga po dun yun talaga sinasarado po namin. Ngayon, pero may kontak kaming leader, o kaya, kasi ako being a manager, manager po is nagmamando po kung ano po ang gagawin ng talento sa loob ng umise at pagdating niya sa loob ng kanyang tinitirahan. Kasi po, ang talento po, halimbawa po na i-deploy natin ang talento sa ibang bansa. Ibig sabihin ng oras at araw nila ay nasa manager o nasa club owner po. Kaya aalagaan mo yan. Habang hindi yan nakakauwi sa Pilipinas, sagutin mo yan eh. Ano man ang mangyari niyan. So parang nagiging anak po ninyo sila doon sa... Opo. Dahil kung magka-problema, kasama ka sa mananagot being manager.
Marami po sa mga talento, lalo na dyan, ang talagang matitigas ang ulo, tumatakas, nagra-run away. Yun po ang mga mahirap hawakan, mga matitigas ang ulo. Marami na po ba kayo na-experience na ganun po yung mga Opo, tumatawag? marami po. Yung kunyari, tulog pero hindi. Yung pala, unan lang pala yung nandoon. Nakatalokbong ng kumot. Pag binuksan mo, wala doon yung babae. Ang babae kasi, pag talagang gustong tumakas, tatakas at tatakas. Kahit ano pa ang gawin mong higpit. Pagka tumatakas po sila, saan po sila usually nagpupunta? Sumasama sa mga nagustuhan nila. Hindi mo maiiwasan kasi mga gwapo rin naman ng mga Hapon. At isa pa, napaka mabibigay niyan. Talaga naman bilib ako sa ugali ng Hapon. Lalo na nung unang-unang panahon. Yung unang-unang naging talento rin po ako. Mabigay sila. Kahit sinong talento, may engganyo sumama. Tapos papangakuan ka. Di po ba merong tatak na sa ugali ng Hapon na pagkakaalam ng Pilipino na ang Hapon ay totoo. Di po ba? Kasi ang mga sinungaling na sa Pilipino naniniwala sila sa mga pangakong ganun. Tapos sasabayan ka ng regalo. Noon nga hindi ka po manghihingi. Bibigay talaga nila sa'yo dahil alam nilang kailangan mo yun. Ganun sila kaluwag. Kaya ang babae, lalo na pagka yung una pa lang nila, hindi ko naman masamang salitang nasisilaw, pero naiengganyo po sila na maniwala at sumama. Tapos yung iba po, nagkakaroon naman ng katuparan yung pangakong pakakasalan sila. Marami rin pong nagpakasal sa mga talento namin, pero marami rin po ang napariwarak. Pag mga ganun po yung senaryo, kinasal o kaya may tumakas, ano po yung mga usual na reaction po ninyo? Okay lang naman po. Ang sa akin po, ang pinapaliwanag ko sa kanila, kung ilang buwan ang kontrata mo, tapusin mo muna. Wag yun kasi minsan sasabihan ka, tita, buntis po ako meron pa ho akong 3 buwan na Naku, hindi po pwede yan, tapusin mo yan. Kaya kahit buntis, nandun siya, trabaho siya. Kasi at least mapuputol na yung ugnayan ninyo kung matatapos na yon. Kung hindi niya tatapusin yon, malamang sa may penalty siya. Bagay ang mga Hapon, pag nagmamahal, nagbabayad naman. Pero para makaiwas ka sa ganung bayarin, di tapusin mo na lang. Iingatan ka naman ng manager kung sakaling ganun. May mga pangyayari pong ganun na nabubuntes, pero hindi namin pinapauwi. Depende na lang po kung medyo may kasalanan na pagbubuntis niya, wala ko kami magawa kundi pauwi at mape-penaltyhan siya. Marami-rami na din po ba kayong pinauwi na mga... Marami po. Marami na po. At saka yung mga talento na sumasama sa mga customer na yung medyo may kaguluhan ng asawa, yung ginugulo ang club, sabi namin wala tayong magagawa kung hindi ang umuwi ka dahil hindi titigil sa panggugulo ang asawa niyan sa club, nakakaistorbo pa sa mga kapwa niya customer. Kaya pababalikan na lang, ginagano na lang po namin. Ito po, kasi yung term po na Japayuki po, may negative term po siya na yung iniisip po ng mga Pinoy is usually, yung mga ganong klaseng trabaho po is umuuwi sila kasama yung customer kadalasan. Pwede po ba natin pag-usapan po saglit po yun? Ano po pwede nyo linawin po doon? Maski ako, hindi ko gusto yung term na Japayuki since nagja-Japan po ako. Actually, dito lang naman po yan nauso sa Pilipinas Ang tinawag nila sa mga entertainers na nagja-Japan is Japayuki. Pero wala pong masama sa pagja-Japan. Ang term na Japayuki po ay inimbento lang po sa Pilipinas. Ang yuki, alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng yuki? Is snow. Ang Japan is Japan, siguro yun, Japayuki. So ano iisipin mo? Kaya lang pinasama lang ng kapwa entertainers. Hindi po pwede sa Japan ang sumama na lang ang customer para lang makipag-date po. Kailangan po talaga ay safely guarded sila kasi hawak mo yan, kontrata niyan hanggang 6 na buwan Kaya kailangan being manager, protektahan mo yung talento mo sa loob ng 6 na buwan. Hindi po totoo yung masama ang Japayuki. Dito lang po nauso yung salitang Japayuki. De bali, mga gaano katagal din po ba kayo naging manager sa Japan? Ay, matagal po. Siguro sabihin na po natin na mga 6 years, ganun, 8, ganun. Pero yun,
puro 6 months ganon. Kumbaga parang pabalik-balik lang din po kayo. Opo. Mga gaano po kayo katagal nag-i-stay doon pag nagpupunta po kayo? 6 months po palagi. Tapos 6 months po dito sa Pilipinas? Ganun. Usually, hindi po. Kasi pagka yung nangangailangan na yung may-ari, o sabihin na natin yung statue doon na wala magbabantay rito, ganon. Minsan 2 weeks pa lang, pababalikin ka na roon eh. Dahil wala pong mag-handle ng mga babae. Yung club na pinagtatrabahuhan po ninyo, mga gano'n na po siya katagal po? At tumagal na po, chain of businesses din yung aming statue doon eh. Matagal na. Yung nabanggit ko pong sa Shizuoka is already 23 years in the making. Medyo nag-collapse lang dahil nga po sa sitwasyon ng ating economy. So ito po, kanina po pinag-usapan po natin yung ganap sa loob ng mga club po dito sa Pilipinas. Doon po sa Japan, ano po yung mga ganap po dun? May mga funny din po ba? May mga scary situations din po ba kayo na experience? Alam mo, sasabihin ko sa totoo, nag-enjoy ako sa Japan. No regrets. Kahit na ano pa marinig ko sinasabi nila about Japan, hindi ko sila pinapansin. Talagang nag-enjoy ako sa Japan. Kasi alam mo mga kaganapan, doon ko napanood ang tinikling. Throughout my life, hindi ko napanood dyan yung sumasayaw na may hawak na ilaw sa kamay, tsaka yung sa ulo. Doon ko napanood yun. Sabi ko, sa Pilipinas, hindi ko napapanood yan dito. Tsaka yung mga sayaw na pang-igorot. Ganun kasi ang mga show na nakita ko po sa Japan. Yan ang talagang hindi ko At tsaka ang babait din ng mga Hapon. Givers sila. Kaya lang, pasayahin mo naman sila. Ang ibig kong sabihin na pasayahin, kung kailangan nila ng kausap, kausapin mo. Hindi naman yung ibig sabihin na pasasayahin mo, tatabihan mo. Hindi po. Hindi sila ganun eh. Actually, ang nagbibigay lang ng motibong ganun, yung iba po. Pero usually, kwentuhan lang sa Hapon. Maligaya na sila. Talaga po, wala po. At saka givers sila. At saka, huwag kang magsisinungaling sa Hapon. Kung nagsinungaling ka man, panindigan mo hanggang sa huli. Dahil pag nabuko ka nila, kahit ano pa gawin mo, ayaw na nila sa'yo. Maraming happenings doon kapag araw ng New Year, bagong taon, nagbibigay sila ng envelope doon. At saka may mga konsuelo din po ang ibang mga may-ari. Pag alam nilang hardworking ka, tapos tapat ka sa kanila, naku, meron kang extra income. Dadagdagan nila yung salary mo. Yung salary mo, kahit na yun ang pinag-usapan sa Pilipinas, dadagdagan nila yun dito, pwede nilang doblehin. Alam niyo po ba yung usual na reason kung bakit po sila nagpupunta sa mga club po? Ang mga Hapon, Yes po. alam mo po kasi, sa tagal ko rin na pabalik-balik doon sa Japan, parang hindi sila happy sa bahay. Parang hindi katulad natin, bungis-ngis ang Pilipina eh. Sabi sa iyo, pag hindi kayo magkaintindihan sa pausapan ninyo, halimbawa, magdo-drawing ang Pilipinas, napaka-gustong-gusto ng Hapon yun, magkaintindihan lang siya, do-drawingan siya ng, halimbawa, ito bahay namin, kubo yan, ganyan, kubo. Nipahat, made of nipahat, ganyan. Hindi alam ng Hapon yun. Magdo-drawing yung Pilipina, tuwang-tuwa na sila noon. At saka kasi, ang Hapon, sobrang magtrabaho. Tapos, pag after ng trabaho nila, ang makakapagparelax sa kanila is ang uminom. Pag umiinom ang tao, kahit sa Pilipinas, mas gusto yung may kausap, di ba? Ganon din po sila. Tapos yung inaalala mo sila, lasing ka na. Tama na yan. O baka gusto mo pa ba? Kaya mo pa ba? Kasi sa bahay nila, walang ganon. Kumbaga, parang, hindi katulad nating na Pilipino na tayo malambing. Born, tayo yung maalalahanin. Gustong-gusto nila yun. Pero kailangan maging totoo ka sa kanila. Kung ikaw man ay may asawa dito sa Pilipinas or meron kang anak at nagkakamaigyan na kayo, mabuti pang sabihin mo na hanggat maaga. Dahil pag nalaman na niya yon, yung bait niya sa'yo, kahit ano gawin mo, maraming club, yun ang gagawin niya, sabihin niya, may club nga doon sa kabila, may nagugustuhan din ako doon, iiwan ka na niya. Maging totoo ka lang sa kanya. Tapos hindi mo rin maiiwasan yung kapwa-talento mo pa ang magbubuko sa'yo eh. Yung halimbawa, nalaman nila, giver yung iyong customer. Natutuwa sila dahil, naiinggit sila dahil binigyan ka ng relo
mga gramo-gramong, doon yung nauso yung mga gramo-gramong kadenang kwintas, mga 50 grams, 100 grams, yun, aagawin na nung kapwa talento mo yung iba. Wala ka na magagawa pag nabuko nila sinungaling ka. Pero hindi sila nababawi. Yun lang ang maganda sa hapon. Pag binigay na sa iyo, iyon na yun. Kaya lang, kahit ano gawin balik sa kanya, ibitawan kanya na talaga. Kasi nagsinungaling ka. Mga ano po, mga yaku-yakuza po. Kasi yung na-interview ko po na entertainers, nabanggit po niya, minsan may mga yakuza na naging Opo. guest. Kasi usually naman, yakuza talaga ang nagdadala rin ng mga customers sa sa umise. Pero pag naging mabait ka sa yakuza, mabait din naman na sila sa'yo eh. Ako noon, nung ako'y naging una-una naging talent ako, nagkaroon din ako ng customer na yakuza. Sabi nga nila, pinakamataas daw yun eh. Ako lagi ang pinapatawag noon. Although alam kong hindi niya ako gugustuhin. Kasi hindi naman ako pangkaraniwan lang din ang mukha ko. And besides, hindi ako bata. Mas gusto nila mga hapon, bata eh. Pero dahil sa tapat ako sa kanya, kaya pinapatawag din niya ako. Tsaka meron siyang isang kanta na gustong-gusto niyang pakakanta lagi sa akin. Sabi niya, kantahin mo yan. Sabi niya gano'n. Kaya andun na ako. Siyempre, points ko na yun. Meron na akong request points, meron pa akong drinks, may tip pa ako. Although, mas malaki yung tip ng aking katabi kasi yun ang gusto niyang babae. Ako parang alalay lang eh. Maging mabait ka lang talaga sa hapon. Kahit alalay ka lang, kikita ka at mag-uuwi ka ng maraming Sa twi-twi na yun. Yun daw ang sabi nila nung mga kwento-kwento doon, yun daw ang pinakamataas na yakuza sa buong Hiroshima. Yun, nasa Hiroshima ako noon eh. Tapos yun daw pelikula noon, ay yun daw buhay noon, isinapelikula daw doon. Eh, siyempre nakakataba ng puso, kasama ka sa table niya. Yung pakinabang mo, di ba? Hindi naman po sila yung nanggugulo, yung parang stereotype ba na Ay, may hindi pagsuntukan, po. ganun. Hindi. Mali yung mga nabalitaan noon. May mga ginawa ang tao or mga babae noon. Kaya naging masama yung hapon. Ipapakita niya yung ugali niya sa'yo kasi masama ka eh. Di ba sabi ko nga ho sa inyo, huwag kang magsisinungaling sa kanila. Maging totoo ka. Ganun po ang Hindi po, meron pa nga po kaming naging bisitang hapon noon na pag nagpupunta yun eh, ang mga waiter, maski yung mga mamasang po kasi mga Japanese yan eh, lahat sila nakatayo eh. Pero kami, kalmado lang po. Basta umayos ka lang sa iyong kilos, tsaka yung kailangan bibigyan mo kaagad sila ng hot towel kasi di ba parang ugali sa Japan yun. Yung pag sila'y nagpunta na CR, bigyan mo agad ng hot towel. Kanilang ashtray, yun na lagi tinuturo sa amin. Tatlong upos pa lang ng sigarilyo, itapon mo na yun. At yung baso nila, kapag punong-puno na ng moist ng yelo, punasan mo yun. Yun lang ang inaan na pag yun ang bisita namin. Kasi parang isang grupo sila eh. Parang lahat alerto. Pagka pumupunta yung yakuza na yun. Yung pinapatawag din ako, pakakantahin ako nung kaisa-isang kantang gustong-gusto niya na noong pang-unang panahon sa Japan. Kaya pinag-aralan ko yun. Tanong ko lang po, no, dun sa mga bahay po nung mga entertainers po, meron naman po ba silang parang free time na para makalabas sila, makapaglibot-libot? Opo, binibigyan naman po ng oras. Halimbawa po, halimbawa yung oras ng tulog mo, usually kasi hanggang alas 12, alauna. Pwede kaming mamili or mag-shopping ng 3 to 5. Minsan inihahatid ka pa nga eh. Isang sasakyan. May oras po talaga. Tapos 3 to 5, tapos susunduin ka pa rin ng 5. Kasi may market day kami. Kasi binibigyan kami ng food allowance ang tawag doon. Kada isang linggo, kasi 500 yen isang araw yon. Pero libre ang bigas. Sa 500 yen na yung contribution kayo dahil ang Pilipino gusto na halimbawa ng talong, pinuritong talong, kaya sinigang ganon. Eh yung ibang Pilipino ayaw ng mga Japanese na kaya makakabili ka ng gusto mo. Pag market day, ihahatid kayo sa supermarket, susunduin din kayo. Kaya ngayon kung gusto mo mag-shopping ng halimbawa yung sa mga bilihan ng damit, pwede rin magpaalam ka lang. Hindi naman po ibig sabihin mahigpit sila throughout the day. Hindi ka makakalabas, hindi po totoo yun. Meron na, masarap ang buhay sa Japan. Wala ako talagang regrets. Bilang club manager po, no, wala naman po kayo na-experience ba na yung babae is naharas siya, ganun po? Naharas na babae, wala po.
So ano po, masasabi niyo po ba na mas relax talaga yung mga Hapon na guest kesa po sa mga Pilipino po? Opo. Ako sa experience ko, mas relax na guest ang Hapon kesa sa Pilipino. Meron din po ako na pasukan na club na hindi ina-allowed po ang Pilipinong guest, otherwise may kasama kang Japanese. Kasi Bakit nga po? po, yun, parang ang mindset na nila, pag Pilipino, magulo pag nalalasing. In terms of sahod po, saan po ang mas malaki po? Yung maging owner po dito sa Pilipinas po o sa Japan na isang manager? Kasi noong ako'y talento, ang tawag nga po sa akin ng ibang katay-up ko dito, ako daw po yung highest paid talent. Sorry po pero nakakataba ng puso, which is totoo po. Kasi ang naging, naku, ayokong banggitin yung pangalan niya. Pero kaming dalawa talaga yung sa sweldo kasi ang taas po ng sweldo ko talaga. Na talaga naman very proud ako. Tapos pinatunayan ko yung sa hapon kasi iniisip ko, hindi na po ako makakabalik dahil sa taas na sweldo ko. Bilang talento po Sabi ko, hindi na ako i-request nito. Sa awa ng Diyos, ine-request pa po ako. Kasi katulad nga po ng napag-usapan po natin kanina, na ang mga Hapon po, actually, serbisyo ang kailangan mo. Hindi yung tatabi ka sa kanya sa kama. Yung pupunasan mo nga yung kanyang yung kanyang ashtray, kailangan 3 pa lang. Yung magandang serbisyo mo sa kanya. Tapos po, sa Pilipinas naman po, being the club owner po, talagang stressful po ang club owner dito sa Pilipinas kasi bago mo maitindig yan, ang gagamitin mo yung sarili mo na pong pera, di po ba? Na pinagsikapan mo sa Japan, ganun po. Samantalang sa Japan, tatanggapin mo na lang yun Magtatrabaho ka lang po ng maayos. Sa Pilipinas naman po, kumbaga mula unang baitang hanggang sa matapos, mula sa lisensya, sa barangay, sa mga kung saan-saan mong kukunin na lisensya, bago mo maitindig yun Tapos minsan, may mga losses ka, may mga araw na losses, pero mas marami naman po ang araw na panalo ka po. Kasi pag susumika, kumbaga tututukan mo po ang iyong sariling negosyo para po mapalago po siya. Sa awa naman po ng Diyos, tumagal din naman po ang aming club dito. Sa Japan naman po, masarap naman po yung maging manager kasi wala kang iintindihin pagdating sa money matters tatanggapin mo na lang. Baga, ang kapalit lang po yung serbisyong totoo, unang-una sa may-ari, sa manager. Ganun. Tapos ang talento naman po, kung hahawakan mo ng maayos, kakausapin mo. Pagdating pa lang sa Japan, kakausapin mo. Kasi ang talagang kalaban po ng talento pag ng ibang bansa po yung pong homesick na tinatawag. I-molde mo sila. Intindihin mo kung ano yun, bakit ka malungkot, bakit hindi ka makapagtrabaho. Huwag mo munang sisigawan or aawayin, kaibiganin mo. Ganun po ang mga kahirapan po ng manager. Ngayon, kapag tita, gusto kong tumawag sa Pilipinas, sige anak, tatawag ka sa Pilipinas, pero antayin natin yung day off mo. Iyahatid ka ng aming satyo. Pagdadrive ka ni ate. Yun ang sinasabi namin po. Mas malaki pa rin po talaga yung kinikita ng club owner talaga kaysa sa... Hindi po. Sa naging experience ko, maganda po talaga sa Japan. Kung may tatanggap nga lang po ngayon, kahit walang sweldo, talagang babalik po ako Kung ang kailangan lang po nila ay sipag po, tiwala, naku, kayang-kaya ko po yan, i-prove sa magiging amo ko po. Overall po, ano po yung masasabi niyong difference between sa club dito sa Pilipinas tsaka sa Japan po? Medyo stressful po ang club sa Pilipinas. Unang-una, pakikibagayan mo ang lahat. Lalong-lalo na po ang ating local government kung saan mo po kinukuha ang mga lisensya. Kasi minsan pagka nalilate ka, penalty agad po sila, di po ba? Lahat din naman po yung kukunin mo sa sa kinikita ng iyong club. Ngayon kung kukunin mo sa savings mo, bakit ka pa nagnegosyo? Di po ba? Maganda po talaga ang sa Japan po. Kasi time is, ang equivalent na lang po ng ating ng ating pera. Ang pera ng Japan sa Pilipinas, ibang-iba po. Tapos po yung mababait po ang Hapon Pakisamahan mo lang. Talaga pong tapat lang po na serbisyo. Ako nga po, nag-experience ko rin po dyan nung ako po ay talento pa. Meron akong customer na talaga naman ang aga-aga pa lang nandoon na sa amin.
Tapos nung minsan may kasama siyang babae, akala ko customer, yung pala asawa niya na pala yun. Hindi ako makagalaw. Nung una, hindi ko alam. Pero sinisilbihan ko sila ng totoo, ng tapat. Sinisilbihan ko sila ng maayos. Kung ano po. Nagulat ako nung pauwi na, sabi niya sa akin, asawa ko yun eh. Sabi niya gano'n, i-on na ka daw. Ang alam, ibig niya sasabihin ng i-on na, yung maayos. Totoo ka daw na ano, mabait ka raw na talento, sabi niya. Ay, ganun ba? Sabi ko. Kasi yung iba pong talento, pag alam nilang customer na nila yung lalaki, pag pumunta ng club, nakayapos agad. Actually, hindi naman po talaga ganun ang itinuturo sa amin eh. Kaya lang kung minsan at naiintindihan din naman namin yung mga talento namin na kung yan ang gusto mo kasi boyfriend na siya eh. O gawin mo na lang. Eh. Pero hindi po ako ganun yung naging customer. Hindi ko po yung pagkapunta akap agad. Sa ngayon po, ginagawa nyo pa rin po ba to o retired na po? Hindi na po. Pero pag may lumalapit po, tinutulungan ko naman po. Kasi may mga kakilala pa rin po akong may mga contact pa rin po tayo na nagde-deploy po ng talent sa Japan. Although hindi na po club owners, ganun. Tapos yung quality ng talento, kailangan talaga yung papasa sa taste ng mga Japanese, ganun. Kung mamumuhunan tayo ng medyo malaking amount, tapos pasasakitin pa ang ulo mo, halimbawa matigas ang ulo, wag na lang kasi senior na ako. Kumbaga, yoko na. Kung mabait ka, okay lang po. Yung may mga babae po na yung mga naghahangad ng kagitna na hindi totoong trabaho sa Japan ang ginagawa, kundi makakuhuli ng matabang isda. Kaya sumasama doon sa customer, nagmamonkey business, hindi po rin maiiwasan yun. Marami rin pong ganun. Kumilos ka lang ng maayos. Silbihan mo siya ng totoo. Kung ano yung talagang paninilbi na ginagawa sa loob ng club ng Japan kikita ka na eh. Darating na ang pera sa'yo. Pero kung halimbawa maghahangad ka na gusto mo makasama siya sa labas dahil gusto mo makakuha ng ganito, yun na nga yun. Yun yung tinatawag na monkey business na ibang talento. So basically po, hindi po talaga tinotolerate yung ganong Opo. Mapa Pilipinas po, mapa sa Japan, hindi ko po talaga tinolerate yun. At sa kontrata po, wala rin po talaga yun. Nung ako po ay talento pa, wala po akong napasukan na club na may nag-i-strip dance po. Puro po wholesome yan. Puro mga variety dance ang kanilang show, banda, singing. Yan po. Wala po talaga akong na-experience na ganun. Dahil siguro sa puro legally contracted yung mga talento na, at saka kami po, na pumunta ng Japan. Move on po tayo sa medyo mas personal po. Apa. Ngayon po ba, bumabalik-balik pa rin po kayo sa Japan po? Ay, hindi na po eh. Kasi senior na po ako. Yung kapatid ko po ay nandun. Pero palagi niya akong iniimbita. Hindi ko po maiwanan ng nanay ko. Sorry, very personal. Ikaw na rin na nagsabi. Medyo aging na po ang nanay ko. Ako lang talaga po ang ano. Tsaka may kapatid din po akong special. Yun po. Pero kung may lalapit naman po sa akin para humingi ng tulong para maging talento, may mga kakilala pa rin po tayo, may mga contact pa rin po, ganun po, para sila sa Japan. Pero kung papapiliin po kayo, saan niyo po mas gusto tumira po? Japan o Pilipinas? Japan po, pagdating po Pilipinas po kung titira. Pero kung sa hanap buhay po, mas maganda po sa Japan. Napakatotoo ng mga tao doon. Iwanan mo nga, namili ka sa supermarket, maiwan mo yung wallet mo kung saan, halimbawa, sa mga area ng mga junk food. Pag magbabayad ka, maano mo doon sa kahera, ito yung wallet nyo, naiwan nyo doon. Yun lang talagang tsaka masyadong disiplinado ang mga tao doon. Pagdating po sa hanap buhay, talagang gusto ko po sa Japan. Pero sa manirahan, syempre po, mas maganda po sa Pilipinas. Maganda doon, ipunin lahat yung pera ng hapon. Dito mo gastusin lahat sa Pilipinas. Kasama mo pa yung mga mahal mo sa buhay. Fulfilled po talaga. Walang regrets, wala. Sa buong journey po ninyo, may naging realization po ba kayo? Na-realize ko po na ang tao talaga, pag tumanda, ang hirap bumalik sa pagkabata. Ewan ko if that is the right term. Pero kung parang ang sarap talagang bumalik nung unang panahon.
Anong mga na-experience mo noon? Ako talagang, kung pababalikin nga ako, sabi ko nga sa iyo, kahit walang sweldo, pabalikin lang ako doon, babalik ako eh. Talaga po, sa lahat ng na-experience, ang babait nila, wala po akong naging ano. Yung sinasabi nilang nakakatakot ang Yakuza, hindi po totoo yun. Maging totoo ka lang sa kanila. Pero marami rin po akong narinig, o sabihin natin, mangilan-ngilan na lang, na nangyari din po pala nung araw na ang Yakuza po ay nananakit. Lalo na po kapag ka po ang mga talento ay sumasama na hindi nila akalain na Yakuza pala ang kanilang nasamahan. Narinig ko po iyon, hindi po nangyari sa akin. Ang pinagtataka ko nga lang po, itong panahon na ako ay nagtatalento na po, ay hindi ko po naranasan yon. Siguro po maaaring undocumented po ang travel ng mga talento na yon. Kasi talagang pinasasalamatan ko po talaga na hindi ko po naranasan na ako ay mapasama sa Yakuza, na ako ay minaltrato or sinaktan. Hindi naman po. Ang mga Yakuza po na nakaharap ko nung ako po ay naghahanap buhay sa Japan ay talagang kanta lang po ang gusto nila sa akin. Although alam kong hindi nila gusto ang mukha ko kasi hindi nila ako type eh. Dahil may edad na po ako, siguro yung mga bata pa. Yung pong narinig kong yon, nung pong unang panahon po yon, na naikwento lamang po sa akin. Yung katulad po nung, pwede po ba banggitin yon? Yung si po. Narinig ko rin po iyon, na pinahirapan din po siya ng Yakuza. At saka meron din po akong kaibigan na hindi naman po nangyari sa kanya, pero nangyari naman po sa kaibigan niya. Talaga raw po sinaktan, mag-ama pa raw po. Awa po ng Diyos, hindi ko po naranasan yun at hindi ko po nasaksihan yun. Ano po yung mensahe niyo po sa mga manonood po? Kung sa panahon po ngayon kung ang babae po ay mabibisahan at magkakaroon sila ng pagkakataon na bumiyahe po sa Japan, bait po ang ipakita ninyo sa inyong panahuin. Kung ibibigay niyo po ang sarili niyo po ay wala pong mangyayari. At saka hindi naman po tayo pumunta sa Japan para humingi sa kanila eh. Kumbaga ang ipinunta na po natin noon ay magtrabaho sa club, sundin po natin yung ating mga amo. At kung sakali naman po tayo ay magkakaroon ng, makukuha po natin ang ating mga sweldo, ipunin po natin. Ipunin po natin at lahat ay gastusin natin sa pamilya natin sa Pilipinas. Napakasarap po ng ganung pakiramdam. Ako po, hindi ko po mararanasan na magkaroon ng sarili ko pong club kung hindi rin po dahil sa Japan. Pero inipon ko po yun. Talaga naman pong ultimo barya. Iniipon ko yun at ipapapalit ko sa 7-Eleven para maging buo po. Masarap po. Puhunan po sa Japan ngayon, hindi po mukha, hindi po katawan. Bait ang ipakita ninyo sa inyong customer. Yun lang po, maging matapat po kayo sa inyong panahuin. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!